Ang alamat ng Piña ay isa sa magandang alamat na isinulat ni Rotero G. Anderlosen na kapupulutan ng aral, inspirasyon, leksyon dahil sa pagkukwento nito sa buhay ng batang si Pinang at ng kanyang butihing inang si Aling Rosa. Sa pagkakataon naman ngayon ay isa sa buhay ng aking pangkat ang napakagandang alamat ng Piña. Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bunsong anak. Kaya lumaki si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuro ng kanyang ina. Kaya pinabayaan na lang siya ng kanyang ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Anak, pagluto mo ako ng lugaw. Sige po, Inet. Ako po ay magluluto para po sa iyo. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro, ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Ano ba, Pinang? Ba't nasunog ang lugaw? At ito ba'y dumikit sa palayok? Ako po, Inay, pasensyahan niyo na po ako at ako po'y namili sa kakalaro. At nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbihan naman siya kahit papano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitang si Pinang ang gumawa ng gawaing bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya nakita ang posporo at ang sandok. Ina, nasaan ba ang posporo at ang sandok? Naku, Pinang! Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat na bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na uminis si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa, tinawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na si Aling Rosa, hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang kapitbahay kung nakita si Pinang. Pinang, saan ka na ba? Ako'y nababahala na. Kapitbahay, nakita mo ba si Pinang? Naku, Aling Rosa, hindi ko po nakita si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking paghanga ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Naku, ano kayang uri ng halaman ito? Ito'y akin aalagaan ng mabuti. Ngunit napakagulat dahil bakit parang hugis ulo ang bunga at maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nananangis si Aling Rosa at naki ang kanyang pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa palipad-lipad sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging Pinya. Bigla ko tuloy naalala ang anak kong si Pinang. Naalala ko ang huling mga sinabi ko na sana ay magkaroon ka na lang ng maraming mata at tuluyan mong makita ang iyong mga hinahanap. Naiiyak na ako, Pinang, dahil sa mga sinabi ko at ito'y nagkatotoo nga. Laking pagsisisi ko ang aking nadarama, anak kong Pinang. At doon po nagtatapos ang aming pagsasabuhay sa alamat ng Piña at sa buhay ng pangunahing karakter na si Pinang at sa kanyang butihing inang si Aling Rosa.